Welcome guys sa Torque Rev PMS. Today papakita ko sa inyo kung paano mag-disassemble ng strut ng Mitsubishi Strada o ng Mitsubishi Montero Sports. Dito kakalasin natin yung shock absorber at saka yung shock mounting from the coil spring. Gagamit tayo ng spring compression kit. Ginagamitan ng spring compression kit para iwas aksidente kasi kapag tinanggal niyo yung shock mount, may pressure yung spring, maaaring tumalsik yung shock mount at maka-aksidente. Then pagkari yung malagay yung compression kit, gagamit tayo ng 17mm para tanggalin tong nut sa top ng shock mount, Yung compression kit nyo, hindi nyo muna isasagad yung higpit, Kasi kapag sinagad nyo yung higpit from the coil spring, mawawalan ng tension dun sa shock mount yung coil spring. Ang mangyayari, sasabay lang yung rod nung shock absorber sa pag-ikot ng nut. Hindi nyo maalis yung shock mount from the coil spring. Yan. Tatanggalin na natin yung nut ng top shock mount. Gumamit tayo ng ratchet para mapabilis yung pagtanggal ng nut. Yan. Tinatanggal na natin yung nut ng shock mount. Yan, ganyan lang po. Titingnan nyo rin, alalay din kayo, Gumamit tayo ng extension bar ng ratchet para hindi sumasangga doon sa compression na kit natin, para free yung pagkakalas natin. So check nyo rin yung tension ng spring compression kit, kapag nababawasan ng tension yung coil spring, medyo luwagan nyo ng konti, kasi kapag wala ng tension from the shock mount, sumasabay yung shock absorber rod do sa pag-ikot ng nut. Pagka sumabay, hindi natin maalis yung top mount, pero alalay lang din, Kailangan talaga maingat yung bawat galaw natin dito, kasi marami ng aksidente dyan, tumalsik yung shock mount dahil hindi maingat. Kailangan ng konting ingat dyan. Kailangan talaga alam mo yung ginagawa mo pagdating sa bagay na to. Yan, naalis na natin yung nut. So yan, yan ang sinasabi ko, hindi tumalsik, Ang gagawin natin dyan sa top mount, tatanggalin natin, kakalisin natin tong yan, yung washer, hawak ko. Tapos yung mga bushing, papalitan natin ng bago. Yan, tanggalin natin yung top mount bushing, tsaka yung sa ilalim, may dalawang bushing yan, Yan. Tatanggalin natin yung top mount bushing. Yan, tsaka yung bottom bushing. Yan, papalitan din natin ng bago yan. Linisin natin, para yung kumatas kasi yung shock absorber, nagtagas. Linisin natin para iwas dulas. Yan, yung circumference na yan na goma, ayun yung pinaka mount ng circumference ng shock mount rubber. Pwede pa naman yan, papalitan lang natin yung top at saka yung bottom bushing. Then tanggalin natin shock absorber. Unahin natin tong rubber boot. Tong rubber boot ikakabit din natin, ikakabit natin sa bagong shock absorber.
Nagpo-protekta ito sa mga debris, dust at saka dirt, no? Para iwas gas-gas dun sa shock absorber rod, no? Na ipapalit natin shock absorber. Ito nga, yung nakalas nating shock absorber, nakikita nyo, tagas na, no? Tumulo na yung langis, no? So, pagka ganyan, wala nang laro, no? Spring na lang ang gumagana dyan. Yung shock absorber, hindi na. Yan. Tanggal natin yung rubber boot. Nagpo-protekta doon sa shock absorber rod from dirt and debris. No? Linisin natin, no? Nasa lang natin yan. 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 Pwede na rin natin linisin yung mismo coil spring. No? Yan. Papakita ko sa inyo kung gumagana pa yung dati, no? Titingnan natin yung reaction niya kapag nag-apply tayo ng pressure, no? At papakita ko rin sa inyo yung bago, no? Tingnan natin yung reaction nila pag in-applyan natin pressure. Yan, yung may sticker, no? Sa bandang kaliwa, ayun yung bago. Yung kanan, luma. Makikita nyo, na-applyan natin pressure. Titingnan natin paano yung rebound. Hindi na nakabalik yung luma. Ibig sabihin, sira na. Wala na. Hindi na nagpa-function. So, ikakasa natin itong bago, no? Next video, panoorin po ninyo kung paano natin ikakasa itong bagong shock absorber. Thank you for watching on this channel. See you on the next videos, mga ka-Torque Rev PMS.